go and you're fired. Yan ba igaganting mo sa akin pagkatapos kitang tulungan kay Marilyn? Magkasama yung dalawa. Hanggang ngayon. At saka baka by now, nagkabalikan na. Sigurado. Because I really don't think so. Magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. Marilyn, are you crying? Wala na po kami ni Jerome. Niloko niya po ako eh. Meron po siyang ibang babae. Bakit mo muna natanggap si Marilyn yung litrato natin dalawa? May kinalaman ka ba doon? Bakit ko naman gagawin yun? Bakit ko ilalagay ang sarili ko sa kahihiyan? Bakit ko sisirain ang tiwala sa akin ni Nay Perlita? Wala kang magagawa para mawala ang sugat ng puso mo. Tangi panahon lang ang makakagawa nun. Ngayon tapos na yung trabaho ko. Where's the final payment? Masaya ka na nasaktan mo si Marilyn? Nakasira ka na relasyon? Hindi ba't idea mo to? Kaya kung umiiyak si Marilyn ngayon, wala kang dapat ibang sisihin kundi ang sarili mo. Marilyn? Walang event? Nagmumukmok. Pa-suicide na. Alison, wala akong saan magmupakita sa mga tao. Parang hindi ko kayang humarap sa kanila. Baka doon lang kasi ako mag-breakdown eh. Well, naiintindihan ko naman kung bakit hindi ka okay. Pero gusto lang naman din kita bigyan ng heads up. Marilyn, nandyan na sa labas ang ex-boyfriend mo at ang mahaderang ahas na si Darlene. Kapal din naman ang mukha nilang humarap dito. Dito pa sa pamamahay ko. Exactly. Kaya kung ako sa'yo, bumaba ka na doon. At ipakita mo sa kanilang you're all in one piece. Hindi yung devastated ka after the breakup. Kesa sa nagmumukmuk ka rito, iisipin pa nung dalawa na ikaw, miserable. At sila, masaya. Papakita ko sa kanila na hindi ako ang kawawa dito. Ipapamukha ko sa kanila na kahit wala silang dalawa, magiging masaya ako. The show must go on. At ako magiging bida sa gabing ito. Ganun na nga. Oh, alam mo na yung blocking mo, ha? O, just be careful when you walk, para hindi ka magtitrip dun sa trail ng gown mo, okay? Oh, magkanya yung itsura mo. Ba't namumugto yung mata mo? Umiyak ka ba? Lenny! Lenny! Halika dito. I-retouch mo yung makeup ni Marilyn, ha? Okay, kasi malapit na magsimula, okay? Oh, guys, standby na tayo. Halika na. Marilyn? Umiiyak ka ba? Bakit? Bakit hindi niyo pa nang magaling yung anak? O, tara na. Standby na. Let's go, girls. Ladies and gentlemen, for Carbonell Designs, Abel Bacudio.
Carbonell Design, Renee Salud. And now, the newest face of Carbonell Designs, the heiress to the throne, Miss Marilyn Carbonell. For you. Wow. Wow. Thank you. Langit na mithi minsa'y kubli. May panahong ito'y makakamit. At sa ngayong hindi ko pa tanaw, pangarap na hiling. Marilyn! Marilyn, kausapin mo naman ako. Please, sige na, kausapin mo na ako. Ano ba? Ba't nakakulit mo? Di ba sabi ko, ayaw na kitang kausapin? Pwede ba umalis ka na lang? Marilyn, hayaan mo na ako mag-explain. Oo, alam ko na mali na nagpunta kami ni Jerome sa motel, pero hindi naman namin... Tumigil ka na. Ayaw ko na marinig kahit anong explanation mo. Malinaw na kasi sa akin eh, na inahas mo yung boyfriend ko, kaya wala akong panahon na makipag-usap sa isang ahas sa katulad mo. Ako nga ba talaga ang ahas dito? Teka lang ah. Sino ba sa ating dalawa ang naunang maging girlfriend ni Jerome? Hindi ba ako? So kung meron mang ahas sa ating dalawa, ikaw yon. Nagpalit ka nga ng balat at anyo, pero ahas ka pa rin. Thank you all for coming. Sana nagustuhan ninyo ang show namin ngayong gabi. Tessie, Mikay. Yes, madam. Ang broadsheets, pakitaas ang kamay. Yung tabloid, pakitaas din. Okay. Tessie, ikaw nang bahala. Pakisulat nyo na lang, ha, sa mga newspapers ninyo ang mga magagandang nakita nyo for the night. At kayo na ang bahala to impress the readers. Giselle, yung pangit. Ayun, yung Perlita. Puntahan mo, palayasin mo. Manggugulo yan, maniwala ka. Ba't nandito yan? Sige, mama, kami na bahala sa kanya. Sige na. Sige po. Lahat ba nabigyan? Souvenirs? Wala yan, parang simple token. Thank you for gracing the event. Miss? Excuse me, si Marilyn. Kita mo. Nagkasalisiw kayo. Kakaalis lang niya. Sige, salamat.
kapal din naman ang mukha mo. Sa akin mo pa ibibintang yung ginagawa mo. Darlene, alam mo, ni minsan, hindi ko inahas si Jerome sa'yo. Ikaw na ang malinis! Ikaw na ang perfect! Teka nga, Marilyn, ano nga bang pakiramdam na kahit ang ganda-ganda mo, niloloko ka naman ng boyfriend mo, ha? Ay! Sumasobra ka na, ha? Tama na! Aray ko! Marilyn! Marilyn! Aray, tama na! Aray ko! Ay, sinasaktan niya ako! Ay, sinasaktan ako ni Marilyn! Masakit! Nakita niyo naman kung gaano kaganda ang kaisa-isa kong apo. Sa ramp kanina, she's the most beautiful. Magkamukha kami. Mas mestiza nga lang ako. And si Marilyn ang magiging endorser ng Carbonell's Creation. Is she still single? What a question! Pang showbiz. Pero since Dave, matagal ka na naming suki, I will answer you. Yes, she is very much single and ready to mingle. Marilyn, ha? Hindi porket nandito kami sa teritoryo mo, may karapatan ka ng saktan ng tunay kong anak. Sumusobra ka na, ha? Nay, mali pa yung nakita niyo. Magpapaliwanag po ako. Si Darlene naman po talaga yung nagsimula ng guluhin. Hindi, Huwag mo nga balik na rin yung kwento, Marilyn. Galit siya sa akin kasi nakikita niyang close na ulit ako sa dati kong pamilya. Pinaniwala niya ako okay kami. Pinaniwala niya ako na kaibigan ko siya. Pero palabas lang ang lahat. Sinungaling ka! Hindi ako sinungaling! Tigilan mo na si Darlene! Tama na! Nay, huwag yun sabihin na iniwala ka dyan, Nay. Nay. Nakita ko kung anong ginawa mo kay Darlene. Sinaktan mo siya. Sino ka ba, ha? Hindi na kita kilala. Marilyn, nagbago ng itsura mo, pati ugali mo nagbago rin. Perlita, ano ba kasing ginagawa mo dito? Ano, paulit-ulit? Paulit-ulit? Ganito na lang lagi eksena nating dalawa? At saka ano ginagawa mo sa anak ko? Pinagsasabihan ko lang siya na kung may problema siya kay Darlene, huwag niyang sinasaktan ng anak ko dahil ako makakalaban niya. Tanga ka lang? Maniniwala ka dyan kay Darlene? Perlita naman, alam mo naman na sa dalawang yan, yang si Darlene ang masama ang ugali, hindi si Marilyn. Sa mga naririnig ko at nakikita ko, parang mas mahaba na ata ang sungay ni Marilyn. Sandaling panahon mo lang nakasama, nahawa na sa kasamaan ng ugali mo. Bagay na nga kayong magkasama ngayon eh. Pareho kayong retokada, gaya ng mga ugali nyo. Kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Pupunta-punta ka dito tapos magsasalita ka ng ganyan? Tigas mo rin, no? Please lang. Doon muna kayo. Doon muna kayo. Di ba sa privacy naman, oh? Ano nangyari dito? Ha? Ano nangyari dito? Diyos ko naman, Perlita. Tessie, please. Please lang, pakiusap. Habi mo na lang manira ng party ng may party? O di syempre, ano pa, Tessie, guard! Tama na. Aalis kami. Tara na, Darlene. Ano umiyak? Ikaw lang nga talaga ng mag-inang yun? Nay Perlita, salamat dahil pinagtanggol niyo ako sa harap ng maraming tao. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka sinaktan ni Marilyn? Hindi ko nga ako alam eh. Nananahimik lang ako sa isang tabi tapos bigla niya akong sinugod. Siguro naiinggit siya dahil sa sarili niyang event. Mas maraming taong pumapansin sa akin kaysa sa kanya. Kasalanan ko to eh. Dapat talagang hindi na kita pinayagang pumunta pa dito. Siguro hindi to nangyari. Somehow na masaya ako na nangyari to eh. Kasi nakita at naramdaman ko kung gaano niya talaga ako kamahal. Anak, mahal na mahal kita. At hindi ako papayag na may manakit sa'yo kahit sino pa yon. Kung may gagawa nun, dadaan muna sila sa akin bago mangyari yun. Anak, isa lang hihingiin ko sa'yo. Huwag ka nang babalik dito.
At iwasan mo na ang kahit sinong karbonel, lalong-lalo na si Marilyn. Tayo na. Nasaan si Marilyn? Ha? Bigla na lang hong tumakbo eh. Oh, well, siguro napagod. Talaga namang nakakapagod ang ginawa niya. Siguro nagpunta sa kwarto at nagpahinga. Let her rest. Anyway, everything is going well according to our plan. Marami na tayong mga pre-orders here and abroad ng mga barongs and Filipiniana dresses. Ang mga kliyente, nagpalakpakan, gustong-gusto nila. They're all happy. Kaya lang, nalingat lang ako sandali. May eskandalo nang nangyari. Ano na nga yun? Hindi ko nga rin alam, Mama, kung ano talaga yung nangyari. Pero alam mo, ang nasisiguro ko, yung Darlene na yan na may kasalanan, yan na may pakanan ng lahat ng yan. Pinano niya to eh. Gusto niya talaga na mapahiya si Marilyn sa harap ng mga tao. Alam mo yung babae nga talaga, napakasama talaga na ugali dun eh. O, hayaan mo na. Total, natapos na yung mission niya. Napaghiwalay niya si Marilyn at Jerome. Wala na tayong kailangan sa kanya. Mama, siguro naman ngayong nagawa na ni Darlene ang gusto ninyo, wala nang rason para makita at saka makausapan natin siya, di po ba? Exactly. Hayaan mo na siya, wala na tayong pakialam sa kanya. Lumayas na siya, magsama sila mag-inang Scarecrow. At ikaw, huwag kang tumawa-tawa dyan. Mag-asikaso ka ng ibang mga guests. Wala ka naman din ginagawa eh. Tatamad-tamad ka. Ako na naman. Marilyn, baka pwede tayo mag-usap? Umiiyak ka ba? Marilyn, anong problema? Wala ka pakialam. Tsaka ayoko kitang kausap. Pwede ba? Lumayo ka na lang sa akin. Marilyn, baka pwede naman pakinggan mo lang yung paliwanag ko. Hindi ko alam kung paano o bakit kumalat yung mga litrato namin ni Darlene sa motel, pero maniwala ka, walang nangyari sa aming dalawa. Sinuloko mo? Ako? Kitang-kita na, Jerome. Tsaka ayoko nang marinig yung sinasabi mo dahil puro kasinungalingan lang naman yun eh. Binabola mo na naman ako. Marilyn, sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Siguro nga, minsan meron tayong mga di pagkakaunawaan, pero hindi dahilan yun para maghanap ako ng iba. Marilyn, mahal na mahal kita. Matagal kong naghintay para maging tayo. Ang dami kong sinakripisyo, Marilyn, para makapiling ka. Kaya bakit ko naman sisirain kung ano mang meron tayo para lang sa isang gabing kasama si Darlene? Hindi ko maintindihan eh. Bakit baliw na baliw kayo kay Darlene? Ikaw, si Nanay. Ngayon, ako pa yung masama sa paningin ni Nanay kasi sinuloko na naman siya ni Darlene, di ba? Marilyn, nandito ako. Ano ba? Marilyn, pwede mong sabihin sa akin kung ano yung nasa loob mo. Huwag ka Pwede ba, naman ganyan. Jerome? Jerome, tigilan mo na ako! Lumayo ka na lang sa akin! Umalis ka na nga sa buhay ko! Hindi ko papayag sa gusto. Jerome, tama na! Ayoko na nga eh! Tigilan mo na ako! Pwede ba umalis ka na lang sa buhay ko? Tapos na tayo! Jerome, tama na yan. Nakaka-anim ka na eh.
Eh, maaga pa tayo bukas. May kakasayan pa tayong supplier ng gulay eh. Pass mo na ako, Chef. Mukhang hindi ko pa kayang pumasok sa restaurant pagkatapos na nangyari sa amin ni Marilyn. Eh, ngayon lang yan, ha? Labo lang talaga eh. Paniwalang-paniwala siyang niloko ko siya. Ayaw makinig sa paliwanag ko eh. Eh, baka naman kasi kailangang tigilan mo muna siya. Eh, bigyan mo siya ng sapat na panahon para makapag-isip-isip. Ano po bang iisipin niya? Wala naman akong ginagawang masama. Di sa panaginip na hindi ko siya mapag-isipang pagtaksilan. Eh, alam ko naman yaon. Kaya lang, ano ka magagawa natin doon? Eh, hindi mo naman pwedeng pilitin yung taong makipagbalikan sa'yo kung ayaw eh. Hindi naman ako papayag na ganun-ganun na lang matapos yung relasyon namin, Chef. Mahal ko siya. At alam ko mahal pa rin niya ako. Kaya hindi ako titigan hanggat hindi kami nagkakaayos. Eh, bahala ka. Eh, matanda ka na dyan, Roma. Desisyon mo yan. Eh, kaya lang, alagaan mo yung sarili mo, ha? Yung trabaho natin. Eh, huwag inom ng inom. Mars, tama ba yung ginawa ko kay Marilyn? Check na check yun, Mars. Alam mo, ang importante, matauhan siya. Aba, naku, pwede ba? Nabiyan lang ng konting ganda tsaka yaman. Aas na siyang nabili niya lahat ng tao. Excuse me? Eh, hindi ba nasobrahan naman ako? Hindi ko kasi napagilan yung sarili ko, napagalitan ko siya dun sa maraming tao. Tapos nagkataon pang meron mga reporter dun. Nakunan pa nga kami ng litrato eh. Ayos lang yun, Mars. Ayos lang yun, promise. Importante matutunan ni leksyon. Ano ba? Kahit na sino ka pa, hindi ka pwedeng manakit ng tao. Tsaka, Mars, pinagtanggol mo yung anak mo, wala kang ginawang masama. Huwag ka na magigilty. Ano ba? Ewan ko ba, nagtataka rin ako. Bakit parang nawala na yung anak ko na inalagaan ko ng 18 years. Yung nakita ko kagabi, parang hindi na siya yun. Di ba, mas maganda nga yung ikaw yung inaapi, pero hindi ka nang aapi. Ay, naku, Mars. Tapos, Mars, alam mo yun, parang ano nangyari? Ganun na lang ba? Lahat ng pangaral ko, nabura na lang lahat? Nagbabago talaga ang tao, Mars. Nagbabago talaga. Eh, ikaw, tumira ka sa mga Carbonell. Oh, naku, yung kasama ng ugali nun. Parang sipon lang yun, di nawawala, lakas lang makahawa. Tsaka di ba yung din nangyari dun sa dati mong best friend, si Rodona? Wala. Yan talaga ang sumpa ng mga dating pangit na gumaganda. Ayun, lumalabas yung totoo, pero ugali na. Mars, promise mo sa akin, ha? Kahit ano ka 1 milyon, huwag kang magpaparitoke. Hindi, ako rin, promise. Ako, hindi ko rin gagawin. Okay na to. Kung alam ko lang na magiging ganyan si Marilyn, sana hindi ko na lang siya pinaubaya kay Giselle. Sawa na ako nakikipagkompetensya kay Marilyn. Yung kay Jerome, kaya kong pantiisin yun eh. Pero yung may ikipaglaban ako para sa sarili kong ina, yun yung hindi ko kayang tanggapin. Simula ngayon, binubura na kita sa alaala ko, sa puso't isipan ko. Hindi na ikaw ang anak ko. Akala ko, kapag naging maganda na ako, magiging maganda na rin ang buhay ko. Bakit hindi pa rin ako masaya? Si Marilyn ho kasi nagpukulong sa kwarto nag-aalala ko. Kung siya talaga ang babaeng tinadhana niyo para sa akin, bigyan niyo po ako ng sign.